Saan ka natulog kagabi, Al? Dito sa may sa kaibigan mo. Nag-alala si tatay tsaka mga kapatid Opo, mo. at di na kailangan ng gamot. Di nagkakasakit ang mga tao. Kaya nga sinasabi ko dun sa iba na Kasi kapag uminom talaga ako, seryoso po. Kaya nga galit na galit ako. Kagabi, galit na galit ako kagabi. Grabe ang inis ko. Nasasaktan ako. Sige, hindi na namin pipilitin ikaw. Kaya nga galit na galit ako kasi pinipilit, napipilit ako. masasabi ko sa kanya, medication na kailangan. Gamot. Kaya yung Painumin ng gamot, pero tay. sinasabi niya na maigi siya, hindi siya inom ng gamot. Eh, yun ang problema. Yan ang nangyayari tayo kasi hindi na siya nakainom ng gamot. Hindi, yung paniniwalaan niya, hindi tatay niya. Okay lang sa akin kapag Italia ako. Ikulong nyo na lang ako dito. Okay lang, ikulong nyo na lang ako. Ako na. Kulong ko na lang sarili ko. Yun yung nangyari. Eh, mas maganda yung ganun. Papalo ka. Ako na mismo ang nag-volunteer na makulong ako. Masaya kayo na makulong ako. Masakit para sa akin. Okay lang, napatay na ako ng mga tao. Iiwan ko kayo dito sa iba ko ng mundo. Kung hindi ko papainom ng gamot yan, eh, Pero kung gusto niyo na lang, patayin niyo na lang ako. Tsaka si Polybag at mga kapatid biglang naglayas, nagwawala, no? Kaya balikan natin. Kumustahin natin kung anong nangyari. Wow, good morning! Kain po tayo. Ay, sige po, very good. Good morning. Malay po gulay. Oh, very good yan. Okay yan. Sige lang, kain lang. Tay, kain ka lang. Huwag mo kami alalahanin, tay. Nabigla na naman. Ayan, huwag kang mabigla. Sige lang. Tay, sige na. Huwag mo na kami alalahanin. Upuan, dahil sobra-sobra naman para lang may maupuan lang. Oo, sige, sige. Pero okay na. Sige na, tuloy niyo po yung kain niyo. Grabe, ayun. Hindi pa iasusang upuan. Hindi, hayaan mo na tayo, tay. Sige na. Kain ka na po. Huwag mo kami alalahanin. Kain ka na po. Napakabait naman. Ay, good morning, bro. Good morning. Okay. Nabigla din ako. Sabi ko, kumakain. Kala ko sino dumating. Oo, sige lang, sige lang. Ang gusto niya rin gulay, eh. Di, Oo. Gulay kami, masarap naman yung talong. Gulay kayong lahat. Isaw-sawan. Okay yan. May gulay na yun. Oo. Okay pa rin. Tapos ka na kumain. Okay, sige lang. Happy ako. Happy ako. Ito talaga gusto kong pagkain gulay. Gulay talaga. Sa Biblia talaga. Oo. Unang Old Testament. Totoong Diyos. Oo. Yung talaga, yung sinasabi sa inyo kagabi, yung pagkain ko, pag inom ko ng gamot, kapag umiinom ako, nangihina talaga ako dyan makakilos. Ang inaano ko sa inyo, kapag ba't imbis na matuwa po kayo sa akin, hindi po kayo natuwa na nakakakilos pa ako ganyan, masigla yung katawan ko. Doon po ako nasaktan po. Kaya umalis po ako kasi ang gusto ko lang sa sarili ko pang mamahal talaga. Sige, kain ka na muna. Huwag mo kami isipin. Isipin mo kayo po. Ha? Sige lang. Nakakakilig kumakain kami. Hindi, sige, lalayo ako. Kwentuhan lang po kayo dyan. Biglaan din po. Opo, para ang sarap ng no? Sarap ng nilagang talong, oh. Kain na. Ayan, kapag pwede din na tingnan nyo din, sa totoo lang, sobra-sobra na inibigyan yung tulong dahil sa inyo, dahil sa sponsor, sa taas. Kasi ako, alam ko ang itaas na si Jesus, hindi niya ako pinapabayaan. Ang talaga sa looban ko, ang spirit ko, Father talaga. Father ni Jesus. Maniwala kayo sa hindi. Kaya sinasabi ko, ang paniniwala nasa inyo na. Kapag nyo maniwala sa akin, paghihirap, ang maniniwala sa akin, kaligtasan. Ako nang nagsasabi. Sige, kain lang. Kaya yung sinabi yung hindi ako magbabike. Kasi sa pagbabike, exercise ko yan. Dati ko pang gawain yan. Exercise ko. Tapos pinapasyalan ko po yung mga kaibigan ko para kamustahin kasi nag-aalala din po sila sa akin kung okay lang ba ako. Marami nagsasabi sa akin, okay ka lang ba? Sinasabi sa akin, para sa inyo. Ang inaano ko din sa inyo, maayos talaga servisyo nyo. Hindi ko kayo inaangatan. Ang gusto ko din, kasi ako,
nagpapasalamat din ako na tinutulungan niyo yung pamilya ko. Lalo na kay nanay kasi naawa na rin ako kay nanay. Yung tumulong sa amin, naawa din kaya nakarating siya sa inyo. Natutuwa ako na tinutulungan niyo po kami. Lalo na sa may motor. Hindi kami parang naiyak kasi sa lahi po namin, malakas po ang fighter po kami. Fighter talaga. Kaya matapang po yung lahi po namin. Sa Reyes, sa tatay ko po. Tayo. Parang hindi uso sa amin yung iyak, yung emosyon, talagang matapang. Kaya ganun po kami. Yun lang po. Sa lahat ng manonood, huwag kayong mag-alala, wala akong minamasama. Gusto ko lang magkaayos ang lahat. Yun ang masasabi ko sa manonood. Ginagawa ko to kasi mahal ko ang buhay natin. Mas masaya mabuhay. Sasabi sa inyo. Kung ayaw nyo magkasakit, ang kainin nyo gulay prutas. Nasa Biblia yan. Totoong Diyos ang nagsabi. Mismong Father, yung mismong gumawa sa atin. Sinasabi ko ito sa inyo dahil ayaw ko kayo mapahamak sa kasamaan. Magkasakit kayo, ganyan, iinom ng gamot. Ayaw ko mangyari sa inyo yung surgery. Masakit na surgery. Totoo lang. Sa buhay ko na to, marami na akong pinagdaanan. Sinubok na ako ng Diyos. Binigyan niya na ako ng trial. Kaya nakikita niyo sa ugali ko, ganito ako. Ako ang pinili ng Diyos para iligtas ko kayong mga tao. Kaya huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot sa akin. Mabait ako. Pag mabait kayo sa akin, mabait din ako sa inyo. Pag masama kayo sa akin, magiging masama din ako sa inyo. Para patas. Ganun po ako. Yun lang. Tapos na kumain, nagpakaiyak. Yan na, kumain lang. Kasi sinasabi ko din sa inyo, yung revelation nangyayari na. Kanina na nangyayari sa akin. Si Jesus nasa itaas, yung Father niya nasa looban ko. Alam ni Jesus kung paano niya ako gagabayan kasi naramdaman niya nung nabubuhay pa siya, napako siya sa cross para sa atin. Kaya ngayon nasa langit siya, ako naman ako yung Father Spirit ni Jesus nasa akin. Kinatok na yung katawan ko. Ang sinasabi ko sa inyo, ang Biblia hindi biro. Hindi ko ginawa ng biro ang Biblia. Ni minsan hindi ko ginawa ng biro ang Biblia. Seryoso ako sa Biblia. Yung ang Biblia, hindi kailangan haluan ng biro. Kapag gumawa ka ng biro sa Biblia, be matured, nakakabastos yun sa harap ng Panginoon. Saan ka natulog kagabi, Al? Doon po sa may sa kaibigan ko sa Payapa kasi nasabihan na rin ako ng kaibigan ko na kapag kailangan mo ng kadamayan o matutuluyan, siguro dahil sa kanya, instrumento din siya ng Diyos, pinayagan nila ako matulog din sa kanila. Kaya lang, nag-alala si tatay tsaka mga kapatid Opo, alam kong yan ang magiging outcome. Ginawa ko kasi yun kasi mahal ko ang buhay natin. Ginawa ko yun. Di pa ginawa ko yun. Hindi ko na mahal ang buhay natin. Ginawa ko yun dahil mahal ko ang buhay natin. Kailan mangyari yun? Nasa Biblia yan. Iiwanan niya yung pamilya niya. Dahil sa masamang nangyari. Para maintindihan. Yun na yun. Tapos na siya kumain, tay. Painumin niyo siyang gamot para hindi siya nanginginig. Pero okay lang talaga. Seryoso po ako. Kapag papainumin niyo ako ng gamot. Maano lang ako. Mas gusto ko nga yung ganito, simple lang. Kaya sinabi ko kapag kumain ka ng gulay prutas. Gulay prutas,
Hindi, bukod doon sa kumakain ka ng prutas, gulay, edi Samahan din ng gamot. natin ang alalay na gamot. Pero para sa akin kasi kapag kasi nasa Biblia kapag kumain ka ng gulay prutas di ka di ka masusurgery Kaya nga talaga di na kailangan ng gamot di nagkakasakit ang mga tao Kaya nga sinasabi ko doon sa iba na kasi kapag uminom talaga ako seryoso po kaya nga galit na galit ako kagabi grabe inis ko nasasaktan ako Sige, sige, hindi na namin pipilitin ikaw. kaya kapag pinipilit nyo ako isa na yung pamimilit okay po ako nun kaya nga galit na galit ako kasi napipilit ako sa yung mabuti kong gawain napakontra. basta yung pinagagalit niya, ayaw niyang uminom ng gamot. Pag pinilit mo siya, o kaya naman sabihan mo siya, ayaw niyang uminom ng gamot. Na yun naman ang dapat talaga mangyari. Yun ang na-experience. Ang pagkakaintindi niya sa gamot. Yun kasi nanlalambot daw siya ng ihina. Ako, kaya ka nanlalambot, yung pag-inom mo ng gamot, hindi tama. Uminom ka ng gamot, magbibisiklita ka, sasabihin mo ng bisiklita, parang wawalayin mo yung yung epekto ng gamot. Yes po. Di mapapagod ka ngayon. Doon ka manlalambot. Kasi Yung mga- napagod yung mga ka, manlalambot ka. Ang kapal talaga noon, manlalambot ka. Kasi yung pag-inom mo ng gamot, imbis na ipahinga, may tulog mo. Yung bisiklita, napasamahan. Nakuha ko pa yung bisiklita una eh. Pero ang ganda ng pagkakasabi niya sa akin, para matanggal yung bigat sa katawan ko, sa dibdib ko, kunin natin yung bisikleta. Dahil sabi ko na parang malaking bagay na yung paliwanag niya, alam naman niya yung sinabi niya, para daw maging luwag, panatag ang niya, sarili niya, kunin natin yung bisikleta doon. Kaya nakuha ko yung bike. Ngayon ang resulta naman, eto naman, nakapag-bisikleta siya. Kung saan nakarating. Nung una, umiinom nga ng gamot, sabay bisikleta. O di, ngayon sabi niya, pag umiinom daw siya ng gamot, napapagod. Eh, ito ang sasabihin ko sa anak ko. Kaya ka napapagod, ininom mo yung gamot. Ngayon, hindi ka natulog, imbis na mag-relax ka, hindi ka nagpahinga. Ang ginawa mo, nagbisikleta ka. Ngayon, nung magbisikleta ka, anong nangyari tuloy, nawala yung yung tawag dito, yung relax mo ng sarili mo. Kasi dati, relax eh. Ngayon, napagod ka, nalalambot ka ngayon. Yun yung nangyari, kaya nalambot. Kaya yung sinasabi mo, pag uminom ka ng gamot, nalalambot ka, napagod ka. Napagod ka doon sa pagbibisikleta mo. Ay, ang layo. Alam mo, makakarating ka ng Kamiling. Aba, ang layo, ilang bayan yun. Bago ka makarating ng Kamiling. Dadaan ka ng, Malasite. Opo. Tapos ito, Bayambag, tapos Kamiling, ang lalayo niya. Oh. Tapos sasabihin niya, hindi siya mapapagod. Pagod ka talaga doon. Ngayon, ang ko naman sa kanya, ang inaano ko sa kanya, maganda siya magpaliwanag, maganda siya para talaga siyang normal na magsasalita niya. Pero ang pagkakaiba nga lang, yung mga desisyon niya, yung halimbawa, kagaya niyan, gusto kong mamasyal, lumayo, na imbis na nandito lang siya sa bahay dahil nga nagagamot siya, yun yung mga niya. Tapos nung bandang ulit, naaral na sa sarili niya, maayos naman ako, ba't ako iinom ng gamot? Ganito na lang, pagka nakaramdam ako ng masala ko, ganyan. Yung cellphone, nung hawak niya pa, mabilis niyang ginamit yung cellphone. Tapos, yun na, nagsabay-sabay na. Ngayon, mali sa kanya na lahat ng kagustuhan niya, mali sa kanya yung aawatin mo siya sa kagustuhan niya. Yung kagaya yung paggamit ng cellphone, ayaw niya na dahil alam mo, naintindihan ko naman yun, na kaya kailangan niya mag-cellphone para malibag siya sa lahat ng bagay. Tapos yung magbisikleta para makapag-exercise siya. Pero yun, hindi ko winawala sa kanya lahat ng gusto niya mangyari. Ang gusto ko lang, yung finding ng doktor na dapat ay maganap muna sa kanya para siya makaigi. Dahil nga pinapaliwanag ko sa kanya, ang doktor naman, nagbigay yan, professional naman yan, hindi ka naman bibigyan ng gamot na makakasama sa'yo yan. Ang mga gusto lang mangyari, para mapabuti ang lahat. Pagkatapos sigurado na okay na yung tawag dito, naibigay niyo ng tamang yung sinasabi ng doktor na i-apply na nagamit niya sa katawan niya, yung mga gamot na yun na
alam ko, para lang ano siya, makapagpahinga siya, ma-relax. Yun lang naman ang kailangan talaga niya, yung makapagpahinga, ma-relax eh. Eh, dun din nga dinaan sa gamot na binigay sa kanya para masunod yung ganung nangyari sa kanya, makapagpahinga, ma-relax. Eh ngayon, ang gusto ko nga, maabot niya lang yung ganung pitsa 20, kung isang buwan yung sinasabi, eh alam ko naman na mapapaigi siya ron. Ibig sabihin, pipili namang sabi niyang tanggalin na yung gamot. Eh di tatamis niya ang doktor lang magtatanggal ng gamot sa kanya, hindi tayo. Kasi siya nakakaalam yung doktor. Tatanggalin naman yan, hindi naman habang panahon na bibigay sa iyo kung talagang ayos na ayos ka na. Sabi ko sa kanya ganun. Eh, itong sitwasyon natin na to, pag nagpapaliwanag ako, kahit mahal na mahal ko sila lahat dito sa bahay, parang hindi niya, parang hindi niya maintindihan. Yun ang tapos pag nag-usap kami kagabi, bigla siyang umalis. Ang sinabi ko lang sa kanya, tinanong niya ako, ano ba tayo? Sabi niya, ano ba ako sa buhay mo? Sabi ko, anak kita, mahal kita ako, gano'n sa kanya. Sabi niya, sabi ko, anong dapat kong gawin? Kako, mataas ang pagkakasabi ko, mataas ang boses ng pagkakasabi ko, siguro parang hindi niya kasi ako maintindihan din. Gusto ko, kung nakakaintindi siya, may isip pa siyang natitira. Yung salita ko, yung paliwanag ko, naintindihan niya dapat. Sabi ko, kung ano yung tama, gawin mo, kako. Yun naman kako, kung gusto mo kung ayaw mo may ng gamot, makita ko sa'yo kung ang tama. Kung ano yung tama, gawin mo. Sabi ko sa kanya. Tapos biglang tumalikod. Akala ko kakain, akala ko yung sabi ko na kung ano yung tama, gawin mo. Akala ko naintindihan niya. Eh wala na, dire-diretso na siyang palibasan. Nanonood ako sa cellphone nung libangan na yung mga pelikula. Sabi niya, parang paglabas akala ko kakain. Yung pala diretso nang lumabas na dala yung bisikleta kagabi. Ito na nga, nung gabi, iniisip ko kung nasaan na siya. Ngayon sabi ko, babalik naman siguro. Sabi ko, pag lumalabas kami namimili kami dyan sa labas, nagsisimba kami, maingat naman siya sa daan. Sabi niya, pag tatawid kami sa kalsada, maingat siyang tatawid. Dahil isip ko, yung labas niya yung kagabi, maayos naman yung isip niya. Sabi ko, hindi naman siguro, wala naman siguro mangyayaring masama. Pero nandun pa rin yung pag-aalala ko na gabi na, baka ako mabibilis na sasakyan dyan. Eh ngayon, sabi ko, nakatulog ako sa ganung pag-iisip, pero nagising ako maaga, wala pang alas 3. Sabi ko, tinignan ko ulit siya dun sa labas, dun sa hinigian niya ng isang gabi. Sabi ko, baka nandun nakahiga. Lalagyan ako ng katol kung nandun. Wala naman siya dun. Nung umaga, sabi ko dito sa anak ko, ginigising ko, mga alas 3 pasado na. Sabi ko, gising ka. Sabi ko, kahit hindi pa kita pwedeng gisingin dahil maaga pa. Saan mo ba alam na nagpupunta si Kuya Alfred? Puntahan natin, hanapin natin sa gantong oras. Sabi ko, magbakret ka sa likod ko. May mga binanggit ito na lugar, pero sabi ko yung oras na yun, hindi talaga natin alam kung walang kasiguraduhan. Sabi ko, makiramdam tayo kakong ganun. Maraming kabayan dyan, madaling araw, naglalaba ako. Parang nililibang ko sa sarili ko sa pag-iisip sa kanya. Ngayon, mga kasampay na yun lahat, nilabang ko lahat ngayon yun. Kasi tay, sa totoo lang po, pag ang tao nagiinom, dapat sa bahay lang para hindi mapagod. Yun nga po iniisip ko naman po kung pupersahin ko, hindi. So, Al, narinig mo yung sinabi ni tatay, umiiyak si tatay para sa'yo, naintindihan mo ba yung sinasabi ni tatay? Naiintindihan ko, naririnig ko, pero huwag niyo akong kontrahin. Ako nang sasabi sa inyo, huwag niyo akong kontrahin. Unang-una, sinabi ko na sa inyo, father ako ng angel God. Religion, di pwede utosan ng father. Okay? Yan nga sinasabi ko. Yan ba yung sinasabi mong ayos ka? Ayos ako. Kung magsalita ka hindi kita Kaya nga sinasabi sa inyo, masakit ang katotohanan. Kaya kayo nakakaramdam ng sakit. Masakit ang salita ng Diyos. Ano sasabi sa inyo? Nasabi ko kaya kahapon nasabi ko kay Dati Frank. Ginagawa ko to, hindi pa sa sarili ko. Ano ba ako? Mas maganda ba ako na Huwag kang mag-alala, Al. Ano man ang pinagdadaanan mo, ano man ang nararamdaman mo, naiintindihan po namin. Ito na lang sila sasabihin ko sa inyo. Sa lahat ng sakripisyo nyo sa akin, sa pagmamalasakit sa akin,
simula ngayon, hindi nyo kailangan mag-alala sa akin. Seryoso to, 100%. Al, Ang revelation nangyayari na. Al, may sasabihin ako sa'yo. Hindi ka po Hindi. Diyos, anak ka po ng Diyos. Tayo ang susunod sa Diyos. Kinatok na ang katawan ko. Kinatok na ang katawan ko. Hindi ka po... Eh, nasa inyo na ang paniniwala. Hindi ko hawak ang paniniwala nyo. Nasa inyo. Hindi. Kaya hinahayaan ko pa yung sa kagustuhan ninyo. Kaya nga yung ibang wills nyo, talagang yung tawag dito, grinagran ko. Al, sabihin ko sa'yo para mabuksan, maliwanagan pa yung isip natin. Mas maganda tumawag tayo sa nag-iisang Diyos Ama. Hindi ka po angel God, hindi po anak ka ng tatay mo. Lahat po tayo anak ng Diyos. Magtaka na lang kayo, ba't ganun ang nasa isipan ko? Tay, anong masasabi mo sa sinasabi ni Al na ganyan? Yun nga, ang masasabi ko sa kanya, medication ang kailangan. Gamot. Kaya Painumin ng gamot kaya tayo. sinasabi niya na maigi siya, hindi siya inom ng gamot. Eh, yun ang problema. Yan ang nangyayari tayo kasi hindi na siya nakainom ng gamot. Hindi inom ng gamot. Ngayon, pwedeng para maniwala siya, hindi ako magpainom ng gamot sa kanya. Kung magagawa ng paraan na madala to, kung saan ang doktor na siya magpapaliwanag sa kanya. Pag pinwersa natin tay, itatali nila siya doon para mapainom siya ng gamot pag ganun gawin natin. Yung paniniwalaan niya, hindi tatay niya. Okay lang sa akin kapag Italia ako. Ikulong nyo na lang ako dito. Okay lang, ikulong nyo na lang ako. Ako na ah. Kulong ko na lang sarili ko. Yung mangyari yan. Eh, mas maganda yung gano'n. Papala. Kulong na ako. Taya ako makulong. Kapag namatay ako, iiwan ko kayo dito sa ikapon ng gusto. Pasukin mo tayo, kausapin mo. Wala. Kulong na ako. Kaya kayo. Ayaw nyo maniwala sa akin eh. Lahat ng ginagawa nyo sa akin masakit. Simula na nga sinumpa na ako ng Diyos. Simula na pinanganak ako. Inisip ko, Diyos ba ako? Sino ba, ano ba talaga ang buhay ko? Ba't para saan ang ba't ako buhay? Yan ang hinahanap ko sagot. Ba't ako buhay? Diyos ba ako? Anong gagawin ko din sa ibabaw ng mundo? Anak ka ng Diyos, Al. Hindi ka po Diyos. Kaya nga nasa inyo ang paniniwala. Sinasabi ko, sa inyo ang paniniwala. Ani? Nasa Ani, itaas. ako na mismo ang nag-volunteer na makulong ako. Masaya kayo na makulong ako. Masakit para sa akin. Ito, makikita ng mga tao. Alam ko maraming tao nagtataka. Di ko kayo sinasapawan, mahal ko kayo. Ito, seryoso ako. Bombo, 100%. Okay na, napatay na ako ng mga tao. Iiwan ko kayo dito sa ibabaw ng mundo. Ayaw nyo maniwala sa akin. Gusto ko maligtas kayo. Kaya gusto ko gulay prutas. Pwede kayo mamuhay 200 years. Nasa inyo na paniniwala. Di ako nabibiro. Galit na galit ako sa mundo. Galit na galit ako sa Diablo. Hindi galit si tatay sa'yo, Al. Hindi sila galit sa'yo. Gusto lang ng tatay mo is painumin ka ng gamot para mapakalma ikaw. Kaya ayaw ko. Kaya nga nakikita. Imbis na matuwa kayo nakakakilos ako, hindi kayo natutuwa. Hindi ka naman kalmante kasi. Kalmante ka ba yan? Para Simple, ang gulo na ng mundo. Hindi ka naman kalmante sa sinasabi mo. Magulo ang mundo tayo. Sinasabi ko sa'yo, daming krimen ang nangyayari. Wala na tayong doon magagawa. Yun na yun nangyari. Kaya nga, dito saan na Hindi na natin. Al, ang kaguluhan sa mundo, ipaubaya natin sa Sa batas. inyo, magiging ako, kampi ko ang sarili ko. Kung wala maniniwala sa sarili ko, kampi ko ang sarili ko. Alam ng mga tao yan. Salita ng Diyos. Masakit ang salita ng Diyos. Kung ano yung makinig sa akin, iwan nyo ako, ikulong nyo na ako. Hindi
Hindi namin gagawin sa iyo yun, Al. Kaya kami nandito, kaya nandito ang tatay mo para tulungan ka. Relax ka lang, kalma lang. No? Gusto lang namin liwanagin sa isip mo na tayo anak ng Diyos. Hindi po tayo ang Diyos, hindi po. At hindi tayo ang Sa sinasabi nga, umalis na lang kayo. Ayoko na. Ayoko na, pagod na ako sa inyo. Ikaw, tay. Ayoko na. Nasasaktan ako. Masakit. Masakit pa sa akin, ayaw nyo maniwala. Ang Diyos, gusto niya pagmamahal sa mga tao. Ako na ang pinili ng Diyos. Unang-una ang kinakain ko, kulay prutas, di ko alam ba't nagkaroon ako ng sakit. Alam ko, atake ng Diablo yun. Ang sinasabi sa inyo, may religion na Jainism. May religion na Jainism, demon god siya. May repulto sila. Kahit search ko pa yan, Jainism. Kaya tayo nagkakaganto. Kailan tayo? Kailan ka lang? Hindi kasi. Ang paraan na lang talaga niyan, alam ko. Kung hindi ko napapainom ng gamot yan, eh. Pero kung gusto nyo na lang, patayin nyo na lang ako.